Magandang araw po muli sa ating lahat mga ka-Real Property Finder at Real Property Philippines. Ngayon po ay October 18, 2023. Andito po ako ngayon sa Barangay Villa Aurora, Lopez, Quezon. Meron po akong property dito na binisita na mayroon pong kabuang sukat na humigit kumulang po na 2.7 hectares. Na ayon po sa ating kasama, ito daw po ang pinakahangganan ng property. Itong pinakahawan na to. Kaya kung nyo pong makikita, ito pong property na pinapabenta ay malinis. Yung pong pinakahangganan niya mga ka-farm, yung pong masukal, yung po ang pinaka nagsisilbing hangganan po ng property. Diyan po naghihiwalay yung yung property nila, sir. Ito po nasa gawing kanan ko po na to. Diyan po. Kung mapapansin nyo po, siksik po siya ng nyog. Ito pong property mga ka-farm ay tabing-tabi po ng National Highway. Kung nyo po makikita, ayan po, maraming nagdadaang sasakyan. Ito pong direksyon na tinuturo ko, ito po ang going to town proper po ng Lopez, Quezon. And then ito na po sa gawing likuran ko. Ito naman po ang going po ng Buena Vista. Buena Vista po siya sa Narciso. Ayan, dire-diretso na po siya mga ka-farm. Ito pong area na to. Ito pong property mga ka-farm, kung magmumula po kayo sa town proper ng Lopez, Quezon, ay meron po itong travel time na 15 to 20 minutes po. Ayon po sa inyong pagdadrive. Kaya maalwan po itong puntahan. If ever po na inyong gustong bisitahin at inyo pong bibilhin, meron po ditong portion sa gilid ng property na maaari po kayong magbahay or magtayo po ng rest house. And then ito pong property mga ka-farm ay ideal pong paglagyan po ng baka or mga kambing. Dahil maganda naman po yung property. And then kung inyo po makikita at malilinisan po ng maayos ng property at mapapabakuran, ayun po, makikita nyo po yung kabuuan ng inyong property. Kaya sa mga interested buyer po, tawag na po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen at sa WhatsApp Viber po. And then, ayun po, according po sa ating mga nakausap kanina, kita Tatay Saldi, ito pong property mga ka-farm ay nakakapag-harvest po sila rito ng nasa 5 toneladang kabuo every 3 months. Ayon din po sa ng ating kausap, minsan daw po ay pumapasok para po ng 7 tonelada. Conforme nga daw po sa drop ng bunga ng nyog. Kaya sa ating pong pag-oobserba at ating pong nakikita, marami pa naman pong bunga tong nyog. At kung inyo po mapapansin, may mga takaran pa rin po siya na hindi pa kataasan yung nyog. Bali dito daw po sa side na to mga ka-farm, ito pong portion na to na medyo upland na dati raw po itong pinagkampuhan ng ating mga magigiting na sundalo. Kaya dyan po sa taas na yan, if ever po na gusto nyo po na manirahan, ay maganda po. Ayan po siya. Yung access road po niya, rain or shine po. Kahit anong oras po kayo pumunta rito, ay makakaano po kayo dito sa property. Ito po ang pinakagilid po nung National Highway na sa atin pong hindi naman po siya mahirap yung property dahil meron naman po siya doon madadaanan sa area po na yon. Kaya kung nyo po makikita, meron po siya doon nakasuga na kabayo. Kaya ang po natin dito, pinakahangganan po nitong property mga ka-farm, ay yung pong pinaka maraming puno ng kawayan. Papunta para po to doon sa gawin doon po. And then may mga hardwood po dito sa area, kagaya po nito mga Jimelina, Batino, Mahogany at Malatubig. Kaya may mga makukuha po kayo dito mga hardwood na inyo pong magagamit sa mga gagawin nyo pong muebles. Kaya sa mga interested buyer po, tawag na po kayo. Meron pa po pala ditong puno ng sampalok na maaari nyo pong gamitin pang sigang if ever po na kayo ay magluluto dito at gusto nyo po na magsigang sa sampalok. Kung nyo po mapapansin, kalat-kalat po siya yung mga puno ng pinagbalatan ng nyog. Kaya
meron po talagang ebidensya na naka-productive po itong property. Kaya sa mga makakabili po nito, meron na po kayong return of investment. Ito po mga ka-farm, samahan nyo po kami. Akitin lang po namin ng bahagya itong dating ginawang headquarters po ng ating mga tropa. May kubo doon. Ano yung kasama kaya yon? Ha? Hindi na po kasama dito. Hindi na kasama. Dito lang sa gawin na to. Ay di, hindi kasama yung pinagkampuhan dati. Pero kasama naman siya. Ha? May pwede road naman siya, no? Kasi kung 2.7 hectares, malaki-laki to. Maaring kasama. Ito sir, ito. Di bali dalawang property pala yung naanuhan ng Oo, hindi. Ito raw po yung pinakahangganan. Itong may tabas na to. Ito po mga ka-farm, nandito po kami sa gawing itaas. Dito po yung dating pinagkampuhan. Dito po sa area, kung nyo po makikita, ideal na ideal po ditong magtayo ng rest house. Ayan po, bali yung gilid ng kalsada mga ka-farm. Dito po sa area na to ay overlooking. Ayan po mga ka-farm. Ito po yung pinaka-national highway. Ayan, andun po yung aming service. Kaya pag dito po kayo nakapagtayo ng bahay, tanaw na tanaw nyo po yung kabuuan po ng property na inyong mabibili. Kaya yun po, sa mga interested buyer po, tawag na po kayo. Meron lang pong maliit na kubo rito sa ibabaw. Kaya ayon naman po sa ating kausap kanina kay Tatay Saldi, ito pong property na to ay title TCT na po. Dahil according po sa kanya, nabili niya rin po ito yung seller, nabili niya rin po ito sa original owner. Kaya naipangalan na raw po ito sa anak nung nakabili. And then updated naman daw po yung amilyar, and then may lot plan po mga ka-farm. Kaya may mga dokumento po tayong kukunin sa kanila para po sa mga interested buyer na gusto rin pong makita tong property at makita po yung dokumento. May maipakita po kami sa inyo mga ka-farm. Ayun po mga ka-farm, isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. At God bless us all po. Ingat po ang ating mga kababayang OFW sa umang panig ng mundo. Ingat lang po palagi at hindi po natin alam ang nakakasalamuhan natin sa ating kapaligiran. Para po manatiling ligtas, lagi lang pong alerto. Kung kaya hanggang saan yung hangganan? Yan lang din sir, may hawan. Pinapasan. Pwede na dyan. Yung tanaw naman ng atin. Ay, matalang din sir. Hanggang saan dito? Dito sir, dito. Hindi na aabot doon. Parang kasama po yan. Pero ito na lang, hindi na po natin itong hawan dyan. Ay, abot nga na yun doon. Ayun hanggang doon sa gilid siguro ng kabahayan. Kakabila pa kaya yun doon? Kakabila po ng sapa yun sir. Ayan po, may sapa po doon sa gawing ibaba na maaari nyo pong mapagkunan ng tubig. Ayun po, ang source po ng tubig dito mga ka-farm ay sapa at bukal. Kaya wala pong magiging problema sa tubig. Ito pong property mga ka-farm ay ideal na ideal pong paglagyan ng baka at kambing dito sa area. Lalo na po kanyo po itong mapabakuran at mahawan.
Dito po, oh.